Alam nyo ba na may apat na bagay o apat na uri ng tao dito sa mundo ang pinakaaayawan natin. Pero mas kilala lang natin yung dalawa. Ang mga taong ito ay yung tinatawag nating Marites at si Marisol. Kilalang kilala ng lahat si Marites. Si Marites ay isang tsismosa, lahat nakikita, lahat ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa niya nakikita, pero ang kanyang sarili ay hindi niya nakikita. Wala siyang kapintasan. Perfect siya sa kanyang paningin. At ang katangian naman ni Marisol ay ito naman yung taong taga-sulsul. Alam mo yung gagalitin niya yung kaharap niya gamit ang ibang tao. Sinusulsulan niya para magalit dun sa tao. Nanunulsul siya para magkaroon siya ng kakampi. Yan lang yung dalawang taong kilalang kilala nating meron dito sa mundo. Si Marites at si Marisol. At para malaman din po ng lahat na hindi lang yan dalawa, apat yan sila. At alam nyo ba, ang pinakapanganay sa kanila, pangalawa lang yan si Marites Tapos pangatlo si Marisol. May panganay at may bunso. Pero bago natin malaman kung sino yung bunso, dun muna tayo sa panganay. Alam nyo ba ang pangalan ng panganay? Si Herodes. Alam nyo ba kung anong katangian ni Herodes? Si Herodes, ang taong kapag ang pagkaharap mo, ang ganda ng kanyang mga sinasabi. Tapos matanong yan, nagtatanong yan kunwa-kunwari. Tapos kapag sinagot mo yan, may nalaman yan, gagawin niyang issue yun. Kapag maganda sa kanyang paningin, kapag maganda sa kanyang isipin o magandang dating sa kanya, sisirain niya yun. Gagawa niya ng panibagong idea, panibagong issue yun. Ganun si Herodes. Si Herodes, iba ang sinasabi sa gustong gawin. Biblical yan, guys. Alam nyo ba, nung panahon na ipinagbubuntis ni Maria ang ating Panginoong Jesucristo, 'di ba? May 3 hari na dumalaw sa ating Panginoong Jesucristo. Sila yung inutusan ng hari. Sabi nila, hanapin niyo yung sanggol, yung sinasabing Mesiyas na tagapagligtas. At kapag nakita nyo, bumalik kayo sa akin at sabihin nyo sa akin kung siya sa matatagpuan upang pupuntahan ko siya at akin din siyang sasambahin. Pero ang totoo, hindi yun ang tunay na motibo ni Herodes. Kaya nung makita ng 3 hari ang Mesiyas o ang Panginoong Jesucristo na nasasabsaban, nag-alay sila, di ba? At pagkatapos nun, umalis na sila at sa kanilang pagbabalik, sa kanilang paglalakbay, isang anghel ang nagpakita sa kanila na wag na silang babalik doon kay Haring Herodes. Wag na nilang sasabihin na nakita nila ang Mesiyas. Alam mo kung bakit? Kasi alam ng anghel ng Diyos na yon na iba talaga ang motibo ni Herodes sa Mesiyas. Hindi niya ito sasambahin. Hindi niya ito luluhuran o aalayan, kundi pupugutan niya ng ulo. Ganyan ang mga ugali ng mga Herodes. Alam niyo ba, delikado yan sila. Ang galing niya magbalat kayo.
parang mga hunyango yan, no? Iba ang sinasabi sa gustong gawin. Iba ang sinasabi sa nilalaman ng kanilang dibdib. Kaya pinakadelikado sa lahat yan. Kaya panganay yan. O alam nyo na ngayon sino ang panganay. Ang panganay ay si Herodes. Ang sumunod ay si Marites. At ang pangatlo ay si Marisol. Ngayon, gusto nyong malaman kung sino ang bunso? Na isa pa ring delikado. Alam nyo, delikado, panganay at bunso no? Yung bunso, alam nyo kung sino? Si Judas. Sila naman yung mga taong doble kara o handa kang ilaglag. Yung nakikisama sa iyo, sinusunod ang lahat ng gusto mo, kaya hindi mo siya mapapagkamala na against sa'yo or laban sa'yo, basta sinusunod ka niya, pero ang totoo, inaalam niya lang yung mga kilos at galaw mo. At anytime, pwede ka niyang ilaglag o ibenta. Biblical din yan, guys. Maalala niyo si Jesus Christ, bago siya ipako sa krus, pinagkanulo siya ni Judas. Diba? At sinabi ni Judas, ang hahagkan ko ang siya ninyong huhulihin. Binayaran na si Judas ng mga pilak na pera nun para lang ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan, kahit dito sa mundo ng tao, dapat natin pakaingatan niyang si Herodes at si Judas. Si Marites, si Marisol, tanggap na Tanggap na ng lipunan, di ba? Alam na yung kanilang mga layunin, mithiin, mga gawain dito sa mundo. Pero, ang hindi alam ng tao, mas may delikado pa sa kanila. At ito nga ay si Herodes. Yan. Inuulit ko, si Herodes, maganda pagkausap, kala mo maganda yung layunin niya, magaling magpayo, hindi mo talaga makikita yung kanyang masamang hangarin. Hindi ka talaga magdududa. Gaya ng ginawa nga ng 3 hari. Nagduda ba sila kay Herodes nung sabi ni Herodes na, pag nakita nyo ang sanggol, bumalik kayo sa akin at ako'y maghahandog din at sasamba sa kanya. Diba? Walang pag-aalinlangan yung 3 hari na sumunod at nung makita ang Mesiyas ay balak nilang bumalik na sa Haring Herodes upang sabihin na nakita nila ang Mesiyas. Pero kinausap yung 3 hari, kinausap ng anghel ng Diyos. Huwag na kayong bumalik kay Herodes. Lumihis na kayo ng landas, mag-iba kayo ng daan. Diba? Kasi alam ng Diyos, alam ng anghel ng Diyos na yon ang tunay na motibo ni Herodes sa Mesiyas o sa sanggol na isinilang. Kaya ganun din tayo. Hingin natin lagi yung guide ng Lord na turuan tayo, tulungan tayo, ilayo tayo sa mga taong mga Herodes. At lalong-lalo na sa mga taong mga Judas. Hindi mo sila basta-basta makikilala kung wala ang lead o guide ng Holy Spirit. Wala ang pagpapaalala ng Holy Spirit. Kapag nakapokus ka kay Lord, kapag tapat ka sa paglilingkod, malalaman mo sa buhay mo maging sa mga nakakasama mo, nakakasalamuha mo araw-araw, makikilala mo kung sino sa kanila ang Marites mo, ang Marisol mo, ang Herodes mo, at ang Judas mo. Kaya ingat at lagi tayong manalangin upang hindi tayo mapaglalangan at maipagkanulo ng dalawang delikadong
tao dito sa mundo. Yung Herodes at ang Judas. Si Marites hanggang chismis lang naman yun. Si Marisol hanggang sulsul din. Pero si Judas handang pumatayan.